Naging mainit po ang pagdinig kahapon. Ukol po yan sa umano'y iligal na kalakalan ng droga sa NBP. Kasama po natin ngayong umaga ang isa po sa napakahusay na nagtanong po kahapon, si Attorney Harry Roque, Kabayan Party List Representative. Good morning. Good morning, Pilipinas. Good morning, Audrey and Dayan. Si Attorney na nagtatanong kahapon, talagang mapapatutok eh. Akala ko nga naihi si JB dahil ako mismo nanonood lang, kinabahan ako eh. Sir, nasan na po ba tayo pagdating dito sa investigasyon ng illegal trade ng illegal na droga sa New Bilibid Prison? Well, kahapon yung huling pag-meeting, pag-hearing ng komite, tingin ko malinaw na talagang nagkakaroon pa rin ng kalakal sa pinagbabawal na droga sa Bilibid. Nagkaroon po ng pangangalakal para maka-raise ng pondo sa eleksyon ni Senator Laila de Lima. At malinaw na kinakailangan magkaroon ng reforma, hindi lang dyan sa Muntinlupa, kung hindi sa mas malawakang pang mga iba pang mga pulisiya. Sir, napansin ko lang sa inyong pagtatanong dun sa mga tumistigo, magkakaiba po yung kanilang mga sinasabi. Ito po ba'y tatayo pa rin matibay na ebidensya laban kay Senador Laila de Lima? Well, bagamat nagkaroon ng pagkakaiba yung salaysay ni GB Sebastian at saka ni Jonel Sanchez lalong-lalo na, mga 8 naman yung mga tumistigo talaga na si JB Sebastian at tumatayong pinakamataas na commander sa Muntinlupa at pati naman si JB Sebastian, inamin niya nung ako yung nagtatanong na hinalal siya bilang hepe ng lahat ng mga commanders at saka doon sa Discovery Channel kung saan siya yung nagsalita, inamin din niya na talagang siya yung kinikilalang pinakamataas na commander. Ang kanyang dinideny ay wala siyang partisipasyon sa pangangalakal ng droga hanggang Disyembre ng 2014 nung nailipat nga yung Bilibid 19 sa NBI. At ang bersyon naman ng karamihan ng mga tumistigo ay sa mulat-mula siya talaga yung hepe na nag-uutos ng mga lakal para sa kampanya ni Laila de Lima. So sa akin, bagamat nagkaiba sila dito sa pangalawang punto, nagkakaisa naman ang lahat ng witnesses na nangalakal sila ng droga para makapag-raise ng pondo sa eleksyon ni Senador Laila de Lima. Isa rin po sa napapag-usapan doon sa pagdinig. Napansin ko, parang nagtatalo sila kung sino yung pinakamapangyarihan talagang high-profile inmate. Kasi sinasabi nung iba, si JB Sebastian daw, pero tinatanggi naman ni JB na siya daw ang pinakamakapangyarihan. Ano po ba yung nakita nating or na-establish natin sa mga testimonial po ng mga witnesses? Well, malinaw, dahil 11 mga nakakulong ang nagtestigo na siyang pinakamataas at siyang nag-utos. Sa akin, malinaw na dinideny lang ni JB Sebastian na siya yung head honcho, kumbaga. Pero malinaw na siya talaga yun. Kasi sa sarili niyang pag-amin, nahalal nga siya. At saka dun sa TV documentary, inamin niya na siya talaga yun. Ang description niya sa sarili niya ay, kung hindi ako nagkakamali, it is a servant and a king. At ang ayaw nga lang niya sabihin na siya lang yung may ganung titulo. Pero iisa lang talaga yung hinalal ng lahat ng mga commander. Pero sa akin, yung pagkakaiba ng ganyang perspektibo, hindi naman makaka-apekto sa konklusyon na talagang lahat sila nagbenta ng droga para makapag-raise ng pondo sa kandidatura ni Senator de Lima. Okay, sa lahat po ng mga sinabi ng mga testigo, ano po yung gagamitin ninyo sa Kongreso para makabuo ng batas? Ano po yung mga nasabi nila para makabuo po kayo ng batas para hindi na maulit yung transaksyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison? Well, malinaw na kinakailangan hindi magpatuloy ang mga nangyayari sa Muntinlupa. Sa tingin ko, dapat isarado na ang Muntinlupa. Kasi nga, ito naman ang pinakamalaki talagang kulungan sa buong mundo at hindi talaga manageable yung ganyang kalaking kulungan. Nagkakaroon sila ng sariling mundo dun sa loob. Hindi naman ito kakaiba sa nangyayari sa ibang mga preso, pero mantakin mo naman magkaroon ng Las Vegas, at saka maging drug capital yung Muntinlupa, may pa-concert pa, nakakakilabot, kasi parang they're all making a mockery out of the entire justice system. Nakakulong sila dyan dahil sila dapat parusahan. Pero napansin nyo, walang drug lord na gustong umalis ng Muntinlupa. Sa kanila, kapag sila pinaalis sa Muntinlupa, ito'y pinapatapon ka, at sila yung nagbabayad para makabalik muli sa Muntinlupa. So parang, wow, parang fantasy land at paradise pa sa kanila itong Muntinlupa. So sa akin ang aking susuportahan, unang-una, siguro dapat gawin nating regional na itong mga kulungan. Anang sa ganun, hindi sila masyadong maging malaki. Pangalawa, yung philosophy.
kung bakit ba sila kinukulong. No? Hindi na dapat pagbayaran ng utang nila sa lipunan, kundi dapat tulungan magbago, yung tinatawag na restorative justice. No? Diyan lang talaga magkakaroon ng pagkakataon, magkaroon ng bagong buhay itong mga kriminal na ito. No? Pero nakita natin sa Muntinlupa, gaya ni JB Sebastian, napakabata niya pumasok dyan. Siya pa ngayon ang naging parang chief ng lahat ng mga mafioso dyan sa loob ng Muntinlupa. Pero bukod pa dyan, kinakailangan magkaroon tayo ng reforma sa ating campaign financing. Hindi naman tama na sa isang demokrasya, hahayaan natin na yung kandidato na lang ang magkakalap ng pondo para sa kanyang kandidatura. No? Sa iba't ibang bansa, ginagawa nila, nagbibigay sila ng subsidy dahil alam nila na para mabuhay ang demokrasya, kinakailangan yung taong bayan din ang gumagastos doon sa halalan. At pinag-aaralan ko na yung mga model nila sa Scandinavia kung saan nagbibigay nga sila ng financing sa mga kandidato. Kung hindi natin tutulungan mangalap ng pondo ang mga kandidato para national post, hindi matitigil itong paggamit ng maduming pera. No? Pangatlo, ang hindi ko maintindihan, bilyon-bilyones na transaksyon ang nangyari rito pero walang nangyari. No? Meron tayong anti-money laundering law pero hindi na imbestigahan ng AMLAC itong mga suspicious accounts nito. Ang tanong ko, bakit? Dapat yan, dahil bilyon-bilyon na pumasok dyan, may nagawa ng paraan para matigil maaga pa lang. No? So kinakailangan din natin repasuhin yung batas mismo, tingnan natin ano yung mga loopholes na yan. No? At tingnan din natin kung talagang kinakailangan bumuo ng mas professionalized na anti-money laundering board. Kasi ngayon, meron lang isang executive director, pero yung board mismo ay ang Central Bank Governor, ang SEC head, at saka yung Insurance Commission na head. No? Pero sa aking paningin, kinakailangan talaga magkaroon na ng specialized body. Kasi hanggang wala kang specialization dito sa larangan ng anti-money laundering, patuloy na magdedeposito itong mga kriminal sa mga bank accounts. No? Alam niyo po, yung testimonya kahapon ni JB Sebastian, nakakagulat dahil sinasabi niyang overnight, 4 to 8 million ang umiikot diyan sa may loob ng New Bilibid Prison at pamerienda lamang sa mga Grabe, jail guard. 20,000 pesos, napakahirap kitain ng 20 mil para sa karaniwang tao. Pero gayon pa man, sir, bukod kay Senador Laila de Lima, may iba pa po bang kakasuhan? Kasi may mga ayaw banggitin na pangalan si JB Sebastian kahapon. Well, kung hindi na ibanggit, hindi natin pwede silang kasuhan. No? Kasi syempre, that's how the legal system works. No? Pero ako, meron din akong kutob na marami pang mga opisyales na dawit. No? Hindi ko kasi maisip na, imagine, ang estimate is 70% of the drug trade in the whole country nanggagaling dyan sa loob ng Muntinlupa. So parang hindi ka panipiniwala na si Secretary de Lima lamang at saka yung Bucor superintendent ang merong kapabayaan or pananagutan. So kinakailangan pa talagang to dig deeper. No? At tingin ko nga, kung efficient itong ating AMLAC, makikita natin yung money trail. Who got the money? Who benefited from the drug trade? Yan ang dapat ngayon bigyan kasagutan ng AMLAC. Sir, matanong ko lang, bakit hindi po naimbitahan ang mga representative ng AMLAC dyan sa may investigasyon na yan? Kasi hindi pa naman ito kinakailangan. Ang scope lang ng inquiry, yung fact-finding ng Kongreso, ay yung nangyayari na kalakalan sa loob ng Muntinlupa. So tingin ko, ang part B niyan talaga, at sabi naman namin magtutuloy-tuloy ito, bagamat mga iba't ibang committee nang magdidinig. No? Siguro yung Committee on Banks and Finance, kinakailangan talagang pag-aralan. Paano nangyari na bilyon-bilyon ng kalakal na-deposito sa ating banking system? Hindi dapat magpatuloy ito. Kasi nga, the one very good way na para itigil itong mga criminal acts na ito, kung hindi mo sila papayagang magbenepisyo doon sa kanilang mga ginagawang mga kriminal. Kung lahat ng kongresista ay may political will na ganyan at malaman talaga ang katotohanan na ito, palagay ko matatapos na rin ito in the next few years. Attorney, siguro last na lang pahabol ko lang tungkol sa kay JB Sebastian, will be under the Witness Protection Program po ba? Hindi ako sigurado. Kasi ang batas na bumuo sa Witness Protection Program, sinasabi na yung mga tumitistigo sa Kongreso pwedeng makapasok sa Witness Protection Program. Pero kinakailangan ng rekomendasyon ng Department of Justice. Pero dahil nga si Secretary Aguirre naniniwala, at ako naman ay naniniwala kay Secretary Aguirre, no, na meron pang tinatago si JB Sebastian, hindi niya binigyan ng rekomendasyon na siya ay makapasok sa WPP, hindi gaya ng mga kaso ng ibang mga tumestigo na talaga namang rinecommend niya. So, ang meron lang si JB Sebastian,
testimonial immunity. Hindi siya po pwedeng mapanagot doon sa mga sinabi niya, pero tingin ko, hindi pa rin siya makakapasok sa Witness Protection Program. Alright. Maraming salamat, sir, sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Sana nga, yung tatlong binanggit niyo na sana maging batas na para matigil na nga itong illegal na trade ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque, Kabayan Party List. Karang-karang po po. Representative. Magandang umaga, Dayan and Audrey.